Alright, good morning at welcome back sa ating channel para sa Riding Day number 7 ng Philippine Loop. April 1, 2023, 6 a.m. Shoutout sa Sea Breeze Hotel. Maayos ang stay namin kagabi at hindi gaano kamahal. Paalis na kami dito sa Liloan, Southern Leyte. Kahapon, na-stranded kami sa Lipata Port, Surigao, halos 7 hours. Kaya sa araw na ito, babawi tayo. Kung sumakay kami ng papuntang Liloan kahapon, hindi sana kami ma-stranded. So gusto kong madaanan ang Saddle Road ng Pintuyan. Kaya nag-San Ricardo kami. Okay, yung pakaliwa na daan ay papuntang Port of Liloan. Kung hindi kami nag-San Ricardo kahapon, dyan sana ang labas namin sa Lipata Port. Para sa akin, kung wala kang pupuntahan sa San Ricardo, mag-Liloan Port ka na. Kasi marami ang biyahe dyan, ang Roro, kaysa San Ricardo, vice versa. Right, so ang destination today ay Matnog, Sorsogon sa Luzon. So, galing dito sa Liloan, Southern Leyte, via Tacloban, Leyte, Calbayog City, Southern Samar, at Allen, Northern Samar. Tapos sasakay tayo ng Roro, patawid ng Matnog, Sorsogon. So, bali 5 provinces ang lalakbayin natin today with a total distance of 400 kilometers. Malayo-layo din. Pero ginusto natin to. Kaya walang no choice. Babakbakin ng 400 kilometers. Pero practice road courtesy at proceed with caution pa rin tayo lagi. Chill ride lang. Hindi naman kailangan mabilis. Okay, next stop natin ay Agas-Agas Bridge of Sugod, Southern Leyte. Right, let's go! So may mga improvements pa rin sa parte na to. Magandang sinyalis ko na in the near future, pag nakabalik tayo dito, mas mapaganda pa ang kalsada. Right, so habang binabaybay natin ang Pan-Philippine Highway, may nadaanan kaming fellow looper na nakatigil sa tabi ng kalsada. Huminto kami at nilapitan, baka nagkaproblema sa biyahe. Good to know, okay lang siya at nagpahinga lang pagkatapos mag-breakfast. Same ang direction namin, so same way kami. Pero hindi na kami nagsabay kasi bigger cc ang motor niya. Mabilis at ako ay naka-small cc lang. May angkas pa. So shout out to you, Kuya Norse TV. So, hindi na kami nagtagal. Nakipagkwentuhan at picture-picture na lang. Tapos, sibat na. Okay, papasok na tayo ng Sugod, Southern Leyte. So, ang sarap bumiyahe pag ganito ang madadaanan natin. Mapalayan, kalmado lang ang kalsada. Probinsya feels, malinis ang hangin. Yun, approaching Agas-Agas Bridge. So, may parking area para sa mga sasakyan na gustong huminto dito. Sa right side, ang lumang kalsada, paakyat ng bundok. Wala pa ang Agas-Agas Bridge. At may mga military na nakabantay at maraming tao. Sa kabilang side tayo hihinto. Mahaba-haba din pala to. Halika na't silipin natin kung ano ang meron dito.
Ayan, yung nasa kaliwa, yan ang lumang kalsada na karugtong nung paakyat sa bundok. Yun oh, ang taas pala talaga nitong tulay na to. Ang ganda ng landscape, napakalamig sa mata. Pag green ang makikita mo. Dun sa bundok na yan, ang lumang kalsada sa wala pa itong bridge. Itong Agas Bridge ay itinayo noong year 2009 at tinaguriang the highest bridge in the country. Nasa 89 meters ang taas nito, gawa sa pre-stressed beams. Napakalaking tulong nito sa mga motorista na dumadaan dito. Kung wala ito, aakyat ka pa sa bundok. Tapos sa panahon ng tag-ulan, madalas pa ang landslide. Alright, ito ay part na ng Mahaplag Municipality. So, medyo madaming kabahayan along the road. Doble ingat tayo dito sa posibleng crossing ng mga aso at pedestrian. Medyo nakakaramdam na ako ng init ng araw sa mga oras na to. Malayo-layo pa ang MacArthur Landing Memorial Park sa Palo, Leyte. Okay, 9:30 AM nasa sentro na tayo ng Abuyog Municipality sa Leyte. May malaking school dito, ang Abuyog Community College on the right side of the road. Nakalabas na tayo ng probinsya ng Southern Leyte. Nasa Northern Leyte or Province of Leyte na tayo. Alright, so water break muna. Sobrang init. Okay, nasa parte na ng Tolosa. Ang ganda. Quick stop lang. Pahangin saglit at siyempre, picture. Bihira lang tayo mapadpad sa mga lugar na ito. Kung hindi dahil sa Philippine Loop, hindi natin mapuntahan ito. Sometimes I feel like I'm someone else. I don't really know if I can trust myself. Alright, this is it. Palo, Leyte na. May checkpoint tayo dito, ang MacArthur Landing Memorial Park. Pero optional naman to. Pwede rin sa San Juanico Bridge or any landmark sa Tacloban City. Pero since nandito na tayo, daanan na natin si Uncle Douglas. Let's go! Punta na tayo sa MacArthur Landing Memorial Park.
Okay, nandito na tayo sa park. Picture muna para sa ating checkpoint. My faith was lost, my hope was gone. My dreams were shattered and I was done. I was roaming down the street in my weary feet. At dito may namit tayo na mga rider from Cebu. You took me out of the cold into the Hello! Hello! Philippine Look, hello! Ayo! 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 Hello! Ano, apil nyo kasi gusto, hindi sa dinekana na. Kami kapil na buhon. Waka kapil buhon no? O paabot. Yaka mo yung kuya ko. O yun. Ay, may partner dito, sir. May kumpiyansa. May kumpiyansa, sir. May kumpiyansa, sir. Kaya ka, sir. May kumpiyansa. Sige, sige. Ayaw. Aman ka mo yan. Shout out sa inyo, Kuya Danny and friends. Sana makapag-Philippine loop na rin kayo. I was roaming down the street. So, after sa konting kwentuhan, umalis na sila at hindi na rin kami nagtagal. Sobrang init, walang masisilungan. Took me out of the cold into the fire. You're picking me up. Alright, ang next stop natin ay ang MV Eva Excellence Shrine sa Tacloban City. Isang optional checkpoint ulit ito sa mga Philippine loopers. So, pwedeng daanan, pwedeng hindi. Pero dito na rin naman tayo. So, let's go! Out of the cold into the fire. This is too good for a man like me. Be treated by someone so tenderly. I'm afraid that I might wake up someday. Sometimes I feel like I'm someone else. Welcome to Tacloban City, province of Leyte. Diretso na tayo sa shrine. Nasa Maharlika Highway pa rin tayo, pero sakop na ng Tacloban City ito. Walang gaanong taong naglalakad, tahimik lang dahil siguro sa sobrang init din ng panahon na tirik yung araw. I was done. I was roaming down the street in my weary feet. Okay, nasa secondary road na tayo, papuntang shrine. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up. Yun pala yun. U-turn tayo. You were lifting me higher. Ito yung barko na napadpad from Basay, Samar to Anibong of Tacloban City. Sa kasagsagan ng bagyong Yolanda. So, ginawa itong shrine para gunitain ng mga biktima ng bagyo. So, pagkagaling sa shrine, nag-lunch muna kami dito sa Bulaluhan along the road. At pagkatapos, biyahe na ulit papunta ng Samar Province. Samar Island via San Juanico Bridge. My faith was lost, my hope was gone. My dreams were shattered and I was done. I was roaming down the street in my weary feet. And then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. So, approaching San Juanico Bridge. Picture ulit tayo dito bago tumawid ng San Juanico para sa ating Philippine Loop checkpoint. Okay, tapos ang picture taking. Baybayan natin ang San Juanico Bridge. Observe speed limit tayo dito. Okay, walang cut ito hanggang sa makatawid tayo ng Samar.
Yan ang Tacloban City. Diyan tayo nang gagaling. Yun o, bibilis nila. Mukhang baliwala ang 30 kph speed limit sa tulay. Yan, ang ganda ng mga steel structure. Luma na pero solid. So, way back 1998, nung nag-work pa ako sa Manila, mangarap ko na makalan dito sa pag-uwi ng Cebu. Pero hindi natupad yun sa maraming kadahilanan. So, at least after 25 years, natupad din sa wakas. So, thank you Lord at ibinigay mo ang pagkakataon. Ito palang San Juanico Bridge ay ginawa noong 1969, natapos at binuksan noong 1973. Ito ay may habang 2.1 kilometers na nagkokonekta ng Samar at Leyte provinces. So, passing through San Juanico Strait. Approaching Samar Province. So, ilang minuto na lang, nasa Samar na tayo. Woohoo! This is it! Welcome to Samar Island. Alright. 3:30 ng hapon, nasa Catbalogan City na tayo. Sa diversion road tayo dumaan para makaiwas sa traffic dun sa city proper. Believe that I would end up right. Lucky endings were Approximately 140 kilometers away from Santa Clara Ferry Terminal sa Hubasan Allen, Northern Samar. Malamang gabi na tayo makarating ng ferry terminal. but playing all those sad and lonely songs. My faith was lost, my hope was gone. My dreams were Okay, balik na tayo sa Maharlika Highway. May mga nakakasabay na naman tayo. Marami ng traffic at maraming kabahayan along the road. So, iingat tayo rito. out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm low, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. Out of the cold into the fire. Yun, tuloy po kayo sa bayan ng Magaganda. Yan ang bayan ng Gandara sa Samar. Ang Gandara ay 100 kilometers away na lang sa Hubasan Ferry Terminal. So, kaunti na lang, makakatawid na tayo ng Luzon Island. Treated by someone so tender.
nasa bayan ng Margarita na tayo. Yun oh, ang ganda ng view. Green na green ang paligid. Plus asphalt road na makinis. My faith was lost, my hope was gone. My dreams were shattered and I was done. I was Alright, 5:15. Palubog na ang araw. Nasa Kalbayog na tayo. Medyo nakaramdam na ako ng pagod. Kasi halos 12 hours na tayong bumibiyahe. Kaya alalay na lang ang takbuhan. Ito ang disadvantage. Pag solo ride ka, walang hahatak sa'yo. Di mo mamalaya na sobrang bagal mo na. was roaming down the street in my weary feet. And then you came along. Right, nandito na tayo sa bayan ng Allen, Northern Samar. Inabot na tayo ang gabi. Medyo malapit na tayo sa ferry terminal. Hindi madali ang mag-Philippine Loop. May mga instances na kahit pagod ka na, kailangan mo tumakbo. Kung alanganin ka na sa oras. Kagaya ng aabutan ka ng gabi sa lugar na walang matutulugan. So, mapipilitan ka na tumakbo sa next town para makapaghanap ng hotel. Okay, 7 ng gabi. Nakarating na tayo sa Hubasan Ferry Terminal. So, as usual, picture muna para sa Philippine Loop requirement natin. This is too good for a man like me. Be treated by some. Diretso na sa loob para kumuha ng ticket. I'm afraid that I might wake up. I might wake up someday. Sometimes I feel like I'm someone else. I don't really know if I can trust. At 9:30, nakasakay na tayo sa Roro. At umalis sa port mga around 10 p.m. na. So, after 1 hour and 45 minutes, dumating kami sa Matnog Port. Laki na mga truck. Hindi tayo pwedeng sumabay dyan. I was roaming down the street in my weary feet. And then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. Okay, palabas na tayo ng Roro. Hinay-hinay lang kasi madulas ang sahig. I'm alone, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. Out of the cold into the fire. Yun o, naka-ready na din yung mga patawid ng Visayas, mga truck. Into the fire. Ganun pa rin. Picture pa rin tayo para sa loop requirement. So, officially, nasa Luzon na tayo. Welcome to the island of Luzon. My faith was lost, my hope was gone. My Alright, so antok na kami dyan at maghanap pa ng matutulugan. weary feet. And then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm low, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. Mabuti na lang may nakita ko malapit lang sa port ang Tanakas Travelers Inn. So, dito na kami nagpapahinga. Hanggang dito lang muna. That's all for day 7. Thank you for watching. Again, just a friendly reminder, put God first in everything you do. Stay safe and ride safe. See you on the next episode, day 8 of Philippine Loop Adventure.